Hallelujah. Amen. Magandang gabi po muli sa ating mga kasama, sa ating mga kapatid. Patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon sa gabing ito. Ipagpatuloy natin. Welcome sa episode number 22 ng ating Sir Lupet Confessions, Preaching the Word, Reaching the Word. Pinamagatang huwag kang lalayo, huwag kang lalayo, huwag kang lalayo. Sabi sa 1 Samuel chapter 12 verse 20, huwag kayong matakot, sabi ni Samuel. Kahit malaki ang pagkaasalan ninyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya. Ang kailangan ay paglingkuran ninyo siya ng buong puso, huwag ninyo siyang talikuran. So ngayon ay magsama-sama tayo mga kapatid. Ano nga ba ang ibig sabihin ng hindi natin paglayo sa Diyos? So anong kahulugan nun sa mga buhay natin? Anong kahulugan ng hindi paglayo sa Diyos mga kapatid? Kaya sa gabi pong ito ay muli magsama-sama tayo. Welcome po tayo sa mga nais pong mag-share ng ating live video ngayon. Maaari nyo po yun i-share. And para po sa makakasama natin, para sa sino man na ma-upload ng ating live video ngayong gabi, ay magandang gabi po sa inyo. Kung mapanood mo ito ng umaga, magandang umaga sa iyo kapatid. At bigyan natin ng kapurihan ng Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Napaka-sarap namang umawit na kapiling ka. Napaka-sarap naman, o anong saya. Napaka-sarap namang umawit na kapiling ka. Napaka-sarap naman, sadyang ibang-iba ang makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mong di ako iiwan at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Napaka-sarap namang umawit na kapiling ka. Napaka-sarap naman, o anong saya. Napaka-sarap namang umawit na kapiling ka. Napaka-sarap naman, sadyang ibang-iba ang makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mong di ako iiwan at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo'y di ako iiwan at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago.
Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa gabing ito mga kapatid. Muli magsama-sama tayo sa gawain na kung saan ang binibigyan lamang natin ng kapurihan ay ang Panginoon at hindi ang ating mga sarili. Ginagawa natin to para sa kabutihan ng ating Diyos, no? Dahil siya ay mabuti sa ating buhay. Hallelujah. Good evening sa iyo, Jeremiah Art Luis Aguinaldo. Ayan, student ko nung grade 7. Ayan, nung grade 7 sila sa SS Wisdom. Ayan, good evening sa iyo. Magaling daw ako. Yang galing na yan ay mula sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Art. Hello. So, Art, kung napadaan ka lang dito, so, gabi-gabi meron tayong live, no? From 7 to 8 p.m., no? And katatapos lang ng gawain ng Bataan Foursquare Youth. Yan, and kasama rin tayo doon. So, medyo late tayo nag-start ngayon. Hallelujah. Pero, ang sarap nun kasi double header, di ba? Magkasunod na gawain para sa Panginoon. Yan. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon ngayon, talagang yan na ang trend sa buhay natin, no? Pansinin po natin yung mga buhay natin, no, araw-araw. Hindi po ako nanghihimasok sa mga buhay niyo mga kapatid, pero tignan po natin yung buhay natin sa araw-araw, no. Gigising sa umaga, maliligo, maghahanda para sa kung ano man, trabaho ba ito, pag-aaral. And then isipin mo yung oras mo ng umaga na yon, mako-consume na yon para sa kung ano mga activities. And then dadaan yung tanghali, magugutom ka, kakain ka, and then pahinga ng konti, balik na naman sa trabaho. And then pagdating dun sa bandang dulo, medyo may mga gawaing bahay na ginagawa. And then maya kakain, and then matutulog na naman. Tapos kung minsan pagka trip nating manood ng movie o magbabad sa social media, pwedeng gawin yon. So yun. And ang ending anong oras na makakatulog. And then, to make it short, mapupuyat, and then, ganun na naman, kinabukasan, paulit-ulit, ganun araw-araw. Mga kapatid, sa katagalan po, talagang ma-exhaust din tayo, no? Nakakasawa din, nakakapagod din yung ganung klase ng buhay, no? Kaya mga kapatid, ang plano sa atin ng Diyos, no? Ang nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin, ay magkaroon tayo ng panahon para pag-aralan yung kanyang salita, mga kapatid, no? Magkaroon tayo, mga kapatid, magkaroon tayo ng panahon, no? Magkaroon tayo ng panahon para pag-aralan yung kanyang salita. Mga kapatid, ito po yung katotohanan. Lahat ng trabaho ngayon nakaka-stress, mga kapatid, no? Kahit yan ay face-to-face na trabaho, yan man ay online na trabaho, online job ba yan? Nakakapagod, mga kapatid, no? Pero saan ba tayo humuhugot ng ating lakas, no? Tanging sa Diyos lamang, mga kapatid. Kasi kahit ilang energy drink ang inumin natin, kahit anong pagkain na masustansya ang kainin natin, darating yung panahon na manghihina rin yung ating physical na pangangatawan, manghihina ang ating buhay spiritual. Pero yung lakas na kaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, yun ang nagbibigay sa atin ng iba yung lakas, mga kapatid. Kaya dito, patuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. May manood man po o wala sa ating live, patuloy natin itong ginagawa. We are devoting our time para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito ay commitment natin sa Panginoon, mga kapatid, no? And I pray to God na sa pamamagitan ng programang ito ay marami tayong maabot nating mga kapatid, no? Personally, gusto kong maabot yung mga kamag-anak ko, para sa sino mga relative ko na nanonood sa side ng Caro, sa side ng Tobias, kung napapanood mo to. I've come to preach para sa buhay mo, kapatid, no? Na we need Jesus, kailangan natin yung Diyos sa buhay natin, mga kapatid. And also sa mga kaibigan ko, na medyo hindi ko na nakakausap ngayon, mga kapatid. Siguro yung isang dahilan kung bakit hindi ko na kayo nakakausap dahil nag-iba na ako ng landas, no? Ito na yung pinili ko. Mas pinili kong maglingkod sa Diyos, no? Mga kapatid, mga pare, mga mare, lahat ng mga kasama ko, no? Ito po ang nararapat na gawin natin. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan ba ang buhay natin dito sa mundo. Walang makakapagsabi. At alam niyo po, kung tayo ay lilipas dito sa mundo, hindi po nais ng Diyos na danasin natin yung paghihirap sa impyerno, mga kapatid. Nais niya na maapiling tayo sa langit, mga kapatid. Kaya habang may panahon pa, ang kailangan natin ay talikuran na, pagsisihan natin mga kasalanan at lumakad ayon sa landas na sinet sa atin ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Mahirap po, pero kaya nga tayo merong live para tayo makapagtulong-tulungan. At ganoon din po, kung kayo po ay active sa inyong mga churches, yun. Kapag kapiling nyo po yung mga church pastors, yung inyong mga kasama sa church, no,
Diyan po natin mapapakita, diyan natin mararamdaman na ang paglilingkod sa Panginoon ay mahirap pero masaya dahil ang iniisip po natin dito ay yung buhay na walang hanggan. No? Hindi po tayo nakatingin sa lahat ng mga bagay na nandito sa lupa, sa sanlibutan. Lahat po yan ay hindi permanente, temporary lamang, pansamantala lamang lahat ng bagay na nandito sa mundo. Kasikatan, kayamanan, karangyaan, karangalan, lilipas yan lahat mga kapatid. No? Kahit na marami tayong achievement sa buhay, kung wala naman yung Diyos sa buhay natin, kung hindi naman tayo sumusunod sa Kanya, bali wala po lahat yun mga kapatid. Bakit? Ngayon magaling tayo, pero darating yung panahon, tatanda tayo, merong mga mag-e-emerge na magiging mas magaling sa atin. Wala na. Wala na yung galing natin. Ayusin lang konti yung camera. Wala na po yun mga kapatid, no? There was a time, malalaman nyo po yan, no? May mga pagkakataon, parang ang galing-galing natin. Pero darating yung panahon, hihina tayo and merong mga tao na lilitaw na mas magaling sa atin. No? So, kung doon natin i-devote yung oras natin, yung panahon natin para lang sa gusto natin, kagustuhan natin na mahigitan yung iba, no? Mga kapatid, darating yung panahon, manghihina rin yung katawan natin at yun ang katotohanan. Pero alam niyo po, ang pinakamaganda, habang tayo ay malakas, meron tayong laas. Gamitin natin ito para sa glory ng ating Panginoon, para sa kaluwalhatian niya. At sigurado, wala tayong pagsisisihan mga kapatid. Pangako ko po sa inyo yan. Kung ang ating lakas, ang ating karunungan, ang ating talino, ating mga skills, abilities, mga talents natin, ay gagamitin natin para sa glory ng ating Panginoon, our labor will never be in vain, no? Walang masasayang mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa gabi pong ito, yan po ang ating tatalakayin ngayon sa gabing ito. Sa episode 22 ng Sir Lupet Confessions, Preaching the Word, Reaching the World, huwag kang lalayo, kapatid. Sa sino man na makakapanood nito, huwag kang lalayo, kapatid. Huwag kang lalayo. Huwag kang lalayo. Uulit-ulitin ko yan, huwag kang lalayo. So, sa mga nais po na mag-stay hanggang sa matapos ang gawa nito, purihin ang Panginoon sa buhay nyo at sama-sama nating pag-aralan kung ano hinanda ng Lord sa gabing ito. Sabi ni Samuel, no? 1 Samuel 12:20, huwag kayong matakot, sabi ni Samuel. Kahit malaki ang pagkakasalan ninyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya. Ang kailangan ay maglingkuran ninyo siya ng buong puso, huwag ninyo siyang tatalikuran. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng hindi natin paglayo sa Diyos? So, yan po yung sama-sama nating tatalakayin ngayong gabi. Pero bago yon, kailangan nating manalangin, humingi ng kalaasan, ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Praise God, maraming salamat Lord sa pagkakataon po muli na ito na binigyan niyo sa amin, Panginoon. Lord, kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. Lord, linisin niyo po aming mga puso. Bigyan niyo amin ng dalisay na puso, Panginoon, na aming magagamit, Panginoon, sa patuloy na paglilingkod sa inyo. Lord, sa gabing ito, bigyan niyo amin ng karunungan na kailangan namin, Lord, upang maunawaan niyo yung salita at upang ito'y maisabuhay namin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Pagpalaan niyo lahat ng mga tao makakapakinig ng inyong salita sa gabing ito at sa anumang sandali na ito'y kanilang mapakinggan, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat. Sa inyo namin binabalik lahat ng pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So, good evening po sa lahat ng mga kasama po natin yan. Sa tatlo pong kasama natin na nanonood ngayon. Praise God po sa buhay nyo. I pray na kayo po ay mag-stay dito. Kasi po, hindi ko naman hangad na magparami ng viewers dito. Ito ay pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Yung pag-aralin yung kanyang salita para tayo ay lumago. Mga kapatid, ito po'y katotohanan. Hindi tayo lalago. Ang ating relasyon sa Diyos ay kailanmay hindi lalago kung hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita. No? I'm gonna preach this, mga kapatid, sa mga kaibigan ko, sa mga estudyante ko, sa lahat ng mga taong nakakilala sa akin, mga kapatid. Hindi po lalago yung relasyon natin sa Panginoon kung hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, may faith naman ako nananampalataya naman ako kay Jesus nagnanalangin naman ako araw-araw umattend naman ako sa church. Tama yun, mga kapatid. Pero to make it complete, kailangan yung salita ng Diyos. Sabi po yun sa Joshua 1:8, di ba? Huwag kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pag nilay-nilayan, bulay-bulayan mo yun araw at gabi. Nang sa gayon ay matupad natin lahat ng nakasaad doon. Nang sa gayon ay magkakaroon tayo ng matagumpay at masaganang pamumuhay. Joshua 1:8, mga kapatid. Kaya dito, itutuloy natin sa 1 Samuel chapter 12, mga kapatid, sa lahat po ng mga kasama natin ngayon. Praise God. Hallelujah. Ngayon,
yung episode 21 po natin, pinamagatang Balik Tanaw. So, doon po, inisa-isa ni Samuel yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa mga Israelita. At ganoon din tayo mga kapatid, hindi man natin mabilang kung gaano karami yung biyaya, pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa mga nagdaang panahon sa buhay natin mga kapatid. Marapat lamang na ipagbunyi, ipagdiwang natin yun araw-araw. Celebrate life with the Lord. Hallelujah. Celebrate life with the Lord. Hallelujah. Ngayon, verse 15, ngunit kapag hindi kayo sumunod sa Kanya, sa halip ay lumabag sa Kanyang utos, paparusahan niya kayo. So, sa pagpapatuloy po, verse 16, ngayon, tingnan ninyo ang kababalaghang gagawin ni Yahweh. So, ang unang naiisip natin pag sinabing kababalaghan, tungkol do sa mga aswang-aswang, multo-multo, yung mga ganyan, mga lamang lupa, mga gawa ng kaaway, kababalaghan. Kahit po yung Diyos ay kayang gumawa ng mga kababalaghan, mga kapatid, no? Ngayon, tingnan ninyo ang kababalaghang gagawin ni Yahweh. Ngayon ay anihan ng trigo. So, si Samuel po ang nagsasalita. Ngayon ay anihan ng trigo. Idadalangin ko sa kanya na kumulog at umulan para makita ninyo kung gaano kalaki ang pagkakasalang ginawa ninyo kay Yahweh nang humingi kayo ng hari. So, ang haba nun. Isipin nyo po, sino ba itong si Samuel? So, balikan lang po natin. Itong si Samuel ay isang sanggol na hiniling ng kanyang ina na si Ana sa Diyos. So, sabi ni Ana, pangako niya sa Lord, kapag pinagkalooban niyo po ako ng anak, siya ay ihahandog ko sa inyo para buong buhay niya ay maglingkod siya sa inyo. At nung habang lumalaay si Samuel, natupad nga yung pangako ni Ana na yon. Hindi niya pinagdamot yung kanyang anak sa Diyos. Ngayon, sa patuloy na paglilingkod ni Samuel sa ating Diyos, naging hukom siya at propeta ng bansang Israel. At ang pinaka nakakamangha dito, mga kapatid, ay sa kanyang panalangin ay naikinig yung Diyos, mga kapatid, no? Kasi sabi niya, ngayon ay anihan ng trigo, idadalangin ko sa kanya na kumulog at umulan para makita ninyo kung gaano kalaki ang pagkakasalang ginawa ninyo kay Yahweh nang humingi kayo ng hari. So, ang backstory po nito ay nagalit po yung Diyos dahil hindi pa nakontento itong mga Israelita sa Diyos mismo. Yun na mismo, yun na yung nagsisilbing hari nila, pero hindi pa sila nakontento. Mas gusto pa rin nila yung hari na nakikita nila araw-araw, nakakausap nila. At ganoon din tayo mga kapatid, kung minsan, kung ano yung blessings na ibinigay sa atin ng Lord, hindi pa tayo nakokontento doon, no? Kung minsan, meron na tayong cellphone na magagamit para sa araw-araw, gusto natin yung mas high-tech pa, gusto natin yung mas maganda pa. Minsan, kung meron tayong mga iba't ibang ari-arian, halimbawa, sasakyan, minsan meron tayong urgency na mas gusto ko mas maganda pa, 'di ba? Hindi tayo nakokontento mga kapatid. At ganun din ang mga Israelita nung panahon na 'yon, no? Hindi pa sila nakontento doon sa Diyos ng Israel na mismong hari na rin po nila 'yon. Ang ginawa nila, gusto pa rin nila maghanap ng hari, talaga na mahahawakan nila, makakausap nila. At dahil doon, nagalit si Yahweh sa kanila. Ngayon, verse 18, nanalangin nga si Samuel, noon din ay kumulog at umulan. So isipin niyo po itong lingkod ng Panginoon. Sa isang panalangin niya lang, ay kumulog at umulan. No? Si Samuel ba ay isang salamangkero? Hindi po, mga kapatid, lingkod po siya ng Diyos. At kumbaga, pag tayo ay lingkod ng Diyos, parang we are just one prayer away sa Panginoon, mga kapatid. No? Isang panalangin lang, we are just one prayer away sa Panginoon. At handa niyang dinggin yung ating mga panalangin, mga kapatid. Pero isipin niyo po, paano naabot ni Samuel tong ganitong level na isang prayer niya lang at kumukulog at umuulan na agad, mga kapatid, no? Hindi po natin pwedeng subukin yung Diyos na, sige nga, try ko nga, lingkod ako ng Panginoon, lingkod ako ng Diyos, mag-pray nga ako, tapos biglang kukulog uulan. Hindi po ganun, mga kapatid. Nakikita po yun sa buhay natin. Unti-unti tayong binabago ng Diyos, no? At ako po, naniniwala po ako, marami pa rin ako imperfections, marami pa rin ako iniquities, marami pa rin ako kamalian, pagkukulang. At sa patuloy na paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, kapag nakita niyo yung puso natin dalisay, unti-unti niya tayong binabago, mga kapatid. At ganun din po ang nangyari dito sa buhay ni Samuel. Ngayon, noon din ay kumulog at umulan. Silang lahat ay napuno ng matinding takot kay Yahweh at kay Samuel. Tignan niyo po yung nangyari. Hindi lang sila kay Yahweh natakot, pati kay Samuel natakot sila. No? Bakit naman? Nananahimik itong mga Israelita, bakit kailangang kumulog at umulan? Kasi nga po, nagalit si Yahweh sa ginawa nila na hindi pa ba sapat na si Yahweh, yung Diyos natin, humahanap pa tayo ng ibang hari. Di ba? Ganun tayo minsan, mga kapatid. Ipinagkaloob na ng Lord yung biyaya sa atin. And then naghahanap pa tayo, Lord, eto lang. Lord, eto lang yon. Okay? Hanap na nga lang ako sa iba. May ganun tayong mindset kung minsan, mga kapatid, no? Kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, yan na po yung pangangailangan natin.
'Di ba? Hallelujah. Ako, Sir Lupet Confessions tayo, no? There was a time sa buhay ko na parang nagtaka ako, nagtanong ako sa Diyos, Lord, bakit ganun? Bakit wala akong girlfriend? Bakit wala akong jowa? Hindi ko naisip ng mga panahon na yon na kung ano yung binigay sa akin ng Panginoon nung araw na yun. Meron kang kaibigan, nandiyan pamilya mo, nandiyan mga kapatid mo, nandiyan mga magulang mo. Ayan na yan, yan na yung binigay ko sa'yo. That's enough for this time. Kapatid, sa buhay mo po kapatid, no? Kung ano man ang hawak mo ngayon, kung ano man yung nasa buhay mo ngayon, that's enough for you. Kapatid, that's enough for you, no? Kaya magpatuloy tayo magpagamit sa Panginoon, mga kapatid. Magandang gabi po. Ayan, merong 5 nag-i-stay po rin ng Panginoon sa buhay niyo, mga kapatid. Ngayon, nanalangin nga si Samuel, noon din ay kumulog at umulan. Silang lahat ay napuno ng matinding takot kay Yahweh at kay Samuel. Ganyan naman tayo, mga kapatid, di ba? Natatakot lang tayo sa Diyos pagka may lindol, merong pagputok ng bulkan, merong virus, merong samot-saring nangyayari, kaguluhan. Doon lang tayo tumatawag sa Panginoon, doon lang tayo natatakot sa Kanya. Pero kung wala naman, okay lang. Ewan ko. Verse 19, sinabi nila kay Samuel, ito na po yung nangyari, mga kapatid. Sinabi nila kay Samuel. So sila takot na sila, no? Ngayon, balik sila kay Samuel. Sabi nila, ipanalangin mo kay Yahweh na huwag kaming mamatay dahil sa paghingi namin ng hari. So isipin niyo po, kung bakit man kumulog at umulan dahil po yung nagpray si Samuel. Nagpray siya kay Yahweh. Ngayon, balik itong mga Israelita kay Samuel na i-cancel mo. I-cancel mo para itong nag-book ka ng ticket sa airport o kung naman. Tapos naisip mo hindi mo pa kailangang umalis, i-cancel mo muna yung flight. So yung gusto ng mga Israelita nung panahon na yun, i-cancel mo, i-pray mo kay Lord na ipanalangin mo kay Yahweh na huwag kaming mamatay dahil sa paghingi namin ng hari. 'Di ba? Napakagandang pangyayari nun sa buhay natin, mga kapatid. Yung minsan yung ma-realize natin na ay, nga pala, mali nga pala ako dun. Sorry Lord, mapapahingi ka agad ng tawad sa Panginoon. Kaya sila ganun. Dinagdag pa nila, malaking kasalanan ang idinagdag namin sa marami na naming pagkakasala. Isipin niyo po, alam nitong mga Israelita na marami na yung pagkakasala nila at ganun din tayo, mga kapatid, no? Ganun din tayo. Kung magbibilangan tayo ng kasalanan, huwag na lang. Huwag na tayong magbilangan ng kasalanan, kapatid, kasi hindi po natin alam kung anong mga nagawa natin sa nagdaan, pero yung Diyos, alam niya po yun lahat, mga kapatid, no? Pero itong mga Israelita, alam nila, malaking kasalanan ang idinagdag namin sa marami naming pagkakasala. Totoo po yun, mga kapatid, no? Ibinigay ng Diyos yung 10 utos, pero ni isa man sa atin walang makakumpleto nun sa isang araw. 'Di ba? Mahirap yon kasi may verse doon na kung sino man sa atin ang nag-iisip na siya ay matuwid, bantay lang. Kasi isipin nyo, may verse na sinasabi na kahit di lang natin masunod yung isa na sa 10 utos na yon, parang vina-violate na rin natin lahat. So, 'di ba? So nakakatakot 'yun, mga kapatid. Kaya nung panahon na to, sabi nila, ipanalangin mo kay Yahweh na huwag kaming mamatay dahil sa paghingi namin ng hari. Malaking kasalanan ang idinagdag namin sa marami naming pagkakasala. Sumagot si Samuel. Tignan niyo po yung sagot ni Samuel. Ito po yung text natin ngayong gabi. 1 Samuel 12:20. Una, kapatid, huwag kang matakot. Huwag kang matakot kung nagkasala ka man sa Diyos. Huwag kang matakot, kapatid. May pag-asa pa, kapatid. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung nagkasala ka, alam mo yun, kapatid. Alam ko yun, kapatid, sa sarili ko na nagkasala ako. Alam mo rin sa sarili mo na nagkasala ka, kapatid. Huwag kang matakot. Tignan nyo itong sinabi ni Samuel. Kahit malaki ang pagkakasala ninyo kay Yahweh, kahit malaki ang pagkakasala natin sa Diyos, no? Huwag kayong lalayo sa Kanya. Amen po ba yun, mga kapatid? Isipin nyo to, mga kapatid, no? Wake up, gising, mga kapatid. Kung minsan tayo, kapag malaki na yung pagkakasala natin sa Diyos, ang tendency natin parang, nagkasala na nga ako sa Diyos. Tuloy-tuloy ko na to. Malaki pagkakasala ko, di niya na ako mapapatawad. Kung ganun man lang, tutuloy-tuloy ko na tong pagkakasala na to. Lalayo na ako sa Kanya. Hindi na ako karapat-dapat. Totoo po, kapatid. Hindi na tayo karapat-dapat. Pero yung mercy, yung grace ng Panginoon, nandyan po, mga kapatid. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng Kanyang kahabagan, ng Kanyang kabutihang loob. Hallelujah. Good evening sa iyo, Cheska. Amen. Diba? We're on fire ngayon, mga kapatid. Kailangan nating maintindihan to, no? Sabi dito, huwag kayong matakot, sabi ni Samuel,
kahit malaki ang pagkakasala ninyo kay Yahweh. Di ba? May panahon sa buhay natin ganun mga kapatid, parang nakakahiya ng lumapit sa Diyos. Naramdaman mo ba yun kapatid? Naranasan mo ba yun? Parang nakakahiya ng mag-pray. Parang ayoko nang lumapit kay Lord kasi sobrang sama-sama ako na. Sobrang, lagi akong ano lumalabas sa bibig ko. Iba-iba yung mga kasalanan na ginawa natin. Parang, ano ba yan, lagi akong nagsisinungaling, lagi akong gumagawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Sobrang laki na ng kasalanan ko, hindi na ako karapat-dapat. Pero sabi ni Samuel, huwag kayong matakot. Kahit malaki ang pagkakasala nyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya, mga kapatid. Itong verse na to, 1 Samuel 12:20, pwede mong i-share sa kapamilya mo, kapatid, pwede mong i-share sa kaibigan mo. Yan, good evening din sa'yo. Yan, Paulo Carillo. Yan, amen. Hallelujah. Mga kapatid, kahit malaki ang pagkakasala mo sa Diyos, kahit malaki ang pagkakasala ko sa Diyos, kapatid, huwag kang lalayo sa Kanya. No? Uulit-ulitin ko to kasi yun yung tendency natin eh. Pag pairamdam natin ay sobrang laki na ng kasalanan natin sa Diyos. Yan, good evening din sa'yo, Ivan. May pa-wave siya. Hallelujah. Ganun yun mga kapatid. Pag pairamdam natin sobrang laki na ng kasalanan natin sa Diyos, ang tendency natin dyan ay mas lalong lumayo na lang sa Kanya. Pero ang sabi ni Samuel, kahit malaki ang pagkakasala ninyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya. Kapatid, huwag kang lalayo. Magandang gabi rin sa iyo, Jelly. Amen. Hallelujah. I pray, kamusta na si Cesar, Jelly? Yan. I pray God heard our prayers, no, para kay Cesar. Hallelujah. Yan, amen, sabi ni Ivan. Yan, student ko. Ulit-ulit ko yun kapatid, i-share mo to sa kamag-anak mo, share mo sa classmate mo, share mo sa mga kakilala mo. Kahit malaki ang pagkakasala mo kay Yahweh, huwag, no? Huwag kang lalayo sa Kanya. Minsan ganun tayo, ay ano ba yan? Pinaparusahan yata ako ng Diyos, nangyayari to, hindi naman to dapat eh. Yan, amen. Magandang gabi rin sa'yo, Reuben. Yan. Isipin nyo yun, no? May ganun tayong tendency minsan, ay, ano ba yan? Naghihirap kami ngayon, nagkakasakit si mama at si papa, nagkakasakit mga kapatid ko, pinaparusahan yata kami ni Lord, ano bang nangyayari ngayon? Kapag nangyayari yun kapatid, maaari siguro may nagawa tayong pagkakasala, pero hindi yun sapat mga kapatid para lumayo tayo sa Kanya. Paraan yun para mas lumapit tayo sa Kanya. Hallelujah. Oh, we're on fire. Oh, thank you Holy Spirit. Thank you po sa prayer. Okay na po siya. Hallelujah. Ang kaluwalhatian, ang glory ay sa Panginoon lang. To God be the glory. Hallelujah. Kamusta mo kay Cesar? Hallelujah. Huwag kayong matakot, sabi ni Samuel, kahit malaki ang pagkakasala ninyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya, kapatid. Alam ko, nararanasan mo yun minsan, parang hindi niya ako karapat-dapat. Kahit ako na-experience ko yun, hindi niya ako karapat-dapat kay Lord. Pero, huwag kang lalayo. Kasi pag sinubukan mong lumayo, kapatid, nako, nandyan lahat ng patibong ng kaaway sa kapaligiran. Nandyan, sigurado, nandyan. Sa paligid lang, nasa paligid lang, lahat ng gawa ng kaaway nandyan lang. Kaya, ano kailangan gawin kung huwag kang lalayo? Ang kailangan ay paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Magandang gabi po sa lahat ng mga kasama natin. No? Ang kailangan ay paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Oh, hallelujah. I'm feeling the presence of God right now. Hallelujah. Episode 22. This is something na kailangan nating lahat mga kapatid, no? Huwag kang lalayo sa Diyos. Ngayon, pwede namang mangyari yun. Hindi tayo lalayo sa Diyos. Pero, may kulang pa. May hindi pa tayo nagagawa. Ang kailangan ay paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Huwag kalahati, kapatid. Huwag kalahati. Huwag chap-chap. Amen. Magandang gabi sa iyo, Joselito. Huwag kalahati. Huwag kalahati. Kapatid, kung maglilingkod ka sa Panginoon, huwag kalahati. Huwag mong putol-putulin, no? Hindi ito tinapay na pwede mong hatiin sa inyong magkakapatid. O, sa'yo yan. O, sa'yo yan. Sa'yo yan. Hindi. Pag tayo naglingkod sa Panginoon, buong puso, kapatid, no? Hindi pwedeng, Lord, eto lang, 50% lang, Lord. Buong buhay natin mga kapatid, maglilingkod sa Panginoon, no? Hindi naman po kailangan na pag naglingkod sa Panginoon ay huwag ka nang lumabas sa church nyo. Huwag ka nang lumabas. Paano hindi ka na naghanap buhay? Paano naman yung pamilya? Wala nang kakainin, di ba? Good evening sa iyo, Joselito. Hallelujah. Ang kailangan ay, no? Yan, good evening din sa kapatid ko. Amen. Crystal Joy.
kahit malaki ang pagkakasala ninyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya. Ang kailangan ay paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Huwag ninyo siyang talikuran. Huwag ninyo siyang tatalikuran. Tayo, mahilig tayong tumalikod eh. Alam mo, pag naita mo na yung hugasin ng plato sa lababo, pag naita mo na marami na yung hugasin sa lababo, anong gagawin mo? Tatalikuran mo. Sigurado tatalikuran. Aatras ka, di ba? Yung tipong, amen, 100% dapat. Amen po. Yan. Good evening sa iyo, Pastora Suset. Yan. 100%, hindi pwedeng, hindi pwedeng, hindi pautal-utal. May term na doon eh. Parang paunti-unti, hindi pwedeng ganoon. Di ba? Kaya patuloy tayo dapat maglingkod. Kahit malaki ang pagkakasalan niyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya. Ang kailangan ay paglingkuran niyo siya ng buong puso. Huwag ninyo siyang tatalikuran. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, hindi lingid sa ating kaalaman. Marami tayong mga kapatid na tumalikod sa Diyos. Amen? Ako din, naisip ko rin yun kapatid, confessions ko po. Naisip ko rin tumalikod sa Diyos. Nung mga panahon na talagang ano ba yan, nang tagal-tagal na, wala pang blessings na dumadating, patuloy naman tayo naglilingkod sa Lord, bakit wala pa rin? Pero anumang mangyari kapatid, huwag kang lalayo sa Diyos. Paglingkuran natin siya ng buong puso at huwag natin siyang tatalikuran. Verse 21, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi kayo maililigtas ni matutulungan ng mga yan sapagkat hindi sila tunay na Diyos. So, konting konteksto lang po. Kasi nga, itong mga Israelita, nung sila ay nailabas na ni Moises sa Ehipto, tapos nung panahon na si Moises ay umakyat doon sa bundok ng Sinai para tanggapin yung 10 utos ng Diyos doon sa tapyas ng 2 bato, no? Pagbaba, no? Pagbaba ni Moises doon sa bundok ng Sinai, nakita niya may festival, no? Merong piging, merong celebration na nagaganap doon sa baba ng bundok ng Sinai. At ang ginawa, lahat ng mga ginto nila, inipon nila lahat. Okay, nasan yung mga ano niyo? Bigay niyo muna yung mga ginto, mga pulseras, mga kwintas, basta gold. And then nilusaw nila yun lahat. And then naghulma sila ng guya, gintong guya. At yun yung sinamba nila. Kamusta kapatid? Maaaring sa buhay natin wala tayong literal na gintong guya sa buhay natin. Pero kung minsan, yung mga bagay na kung anong iniisip natin na mahalaga sa atin, iniisip natin, yun na dapat ang gawin natin. Yun ang dapat ang pagsilbihan natin. Yun dapat yung paglingkuran natin. Mga kapatid, hindi tayo maililigtas ni matutulungan ng mga iyan sapagkat hindi sila tunay na Diyos. Kung nakikita nyo po sa balita sa bansang India, ano nangyari? Sinusunog nila, tinatapon nila yung mga mga imahen, mga rebulto nila doon, no? Yung mga Diyos-Diyosan nila doon. Di daw kasi sila natulungan. Hindi sila natulungan. At kung matatandaan niyo po yung binasa natin, yung binasa natin yung topic natin ibinalik, 'di ba? Nung nakuha ng mga Filisteo yung kaban ng tipan at dinala nila sa templo ni Dagon, no? Yung Diyos ng mga Diyos-Diyosan ng Filisteo, no? Isang umaga nakita nila nakasubsob yung yung rebulto, no? Yung estatwa ni Dagon doon. And then nung sumunod, putol-putol na yung kamay tapos tanggal din yung ulo. 'Di ba? Wala pong magagawa yun mga kapatid, no? Gawa lang sila ng kamay ng tao, nilikha lang ng kamay ng tao. Hindi sila nakakarinig, hindi sila nakakapagsalita, mga kapatid. Kaya ngayon, sabi dito ni Samuel, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan, hindi kayo maililigtas ni matutulungan ng mga iyan, sapagkat hindi sila tunay na Diyos. Kailangan nating mag-agree dito mga kapatid, hindi sila tunay na Diyos. Ngayon, verse 22, kapatid, para sa iyo to, hindi kayo pababayaan ni Yahweh, sapagkat iyon ang kanyang pangako. Sabihin mo, kapatid, sa katabi mo ngayon, baka may katabi ka dyan, hindi ka pababayaan ni Yahweh, sapagkat iyon ang kanyang pangako. Hallelujah. Hindi ka pababayaan ng Diyos dahil yun yung pangako niya. Kapatid, yun yung pangako ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan.
kayo'y pinili niya bilang kanyang bayan. So, ito, sinasabi to sa mga Israelita. At tayo mga kapatid, kasama rin tayo dito kapatid, no? Kasama din tayo, pinili rin tayo ng Diyos. Maaaring hindi tayo pinili para maging lingkod ng Diyos, literal na pastor, ministro o pari. Kapatid, lingkod tayo ng Diyos, no? Kung meron man tayo nasa-serve na purpose para sa ating kapwa, sa araw-araw, sa ating magulang, sa ating mga kapatid, purpose natin yun mga kapatid. Yun, kasama yung sa dakilang plano at pangako ng Diyos sa buhay natin. Verse 23, ipananalangin ko kayo at tuturuan ang dapat ninyong gawin. Diba? At ganun din tayo kuminsan, di ba? Marami sa ating mga kapatid, ayaw nilang magbasa ng Biblia dahil hindi nila alam kung saan magsisimula. Amen. Yan yung madalas problema no? Hindi alam paano magsisimulang magbasa ng Bible kasi saan ako magsisimula, di ba? At ako mga kapatid, hindi ko rin alam kung saan magsisimula, di ba? Anong kailangan natin? Isik natin mula sa Panginoon yung guidance, no? Guidance of the Holy Spirit and yung wisdom coming from the Lord. Para sa bawat salita na mababasa natin ay magkaroon yun ng revelation sa buhay natin mga kapatid. Kung kasi yung Biblia ay tuturing lang natin na parang typical na libro sa eskwelahan, minsan nga pag yung libro lang tayo mong basahin di ba? Makikita ang mga computation yung mga iba't ibang calculation, di ba? So, yung Bible kasi, hindi ito yung tipo ng regular na babasahin lang na gusto nating basahin tulad ng dyaryo, ng magazine, mga kapatid. Bago tayo magbasa ng Biblia, we pray. We seek guidance and wisdom from the Lord. Para siya mismo ang mag-guide sa atin kung ano ang mensahe niya para sa atin nung araw na yun, kapatid. Kaya dito, ipapanalangin ko kayo. Katulad ng ginagawa natin dito, we pray for one another, mga kapatid. Hallelujah. And with that, tuturuan ang dapat ninyong gawin. Ako po mga kapatid, hindi ko po kayo tinuturuan kung anong dapat gawin. Sineshare ko kung ano ang nasa sinasabi sa salita ng Diyos, na kung saan yun ang dapat nating gawin. Pero hindi ko po kayo matuturuan kung anong dapat nating gawin. I'm just reading, I'm just preaching, I'm just teaching, no? I'm just reading and preaching the Word of God, no? Pero yung tuturuan ko po kayo kung ano ang gagawin, hindi ko alam. Kasi sino ba naman ako, 'di ba? Para sundin nyo. Pero yung salita ng Diyos mga kapatid, yun po ang pinag-aaralan natin dito. So sa mga gusto pong maasabay, tayo po ay nasa 1 Samuel chapter 12 verse 23 at ngayon 24 na. O last 2 verses na lang tayo. Subalit matakot kayo kay Yahweh. Manatili kayong tapat sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Verse 24, gumawa ng conclusion si Samuel. Sabi niya, subalit matakot kayo kay Yahweh. Sabi ko nga po, tong pagkatakot na to, hindi yung takot na takot ako sa multo, takot ako sa aswang, may kumaluskos, takot. Banal na pagkatakot mga kapatid, yung tipong pag alam natin na malapit ang tukso, malapit ang kasalanan, naiisip natin yung Diyos ay nakatingin sa atin. Di ba? Yun po yung mga kapatid. Ganun, banal na pagkatakot sa ating Diyos. Ngayon, manatili kayong tapat sa Kanya. Ikaw kapatid, alam ko may magandang plano, may dakilang pangako yung Diyos sa buhay mo. Manatili kang tapat sa Kanya kapatid. Manatili kang tapat sa ating Diyos. No? Kung first time mo pa lang maging tapat sa Panginoon, praise God, first time mo yan. At ituloy-tuloy mo na kapatid, hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Hindi po pwedeng ngayong araw lang, tapos bukas balik sa dati. Hindi pwede mga kapatid, hindi pwede yun. Tuloy-tuloy mga kapatid. No? Pag sinabi pong Christian mga kapatid, hindi po yan Christian ka lang doon sa birth certificate mo or Christian ka lang para lang masabi na Christian, Kristiyano. Napakabigat pag sinabing Christian mga kapatid. Tanggalin natin yung IAN. Christ, si Jesus po ang nire-represent natin doon mga kapatid. So kung ikaw ay proud ka na Christian ka, purihin ang Panginoon. Pero mga kapatid, huwag nating i-take for granted yung Christian ako. Christian ako. Christian ako. Pag sinabing Christian mga kapatid, si Christ, si Jesus, yung nire-represent natin. At alam niyo po ano pinakamaganda doon? Habang patuloy tayo na naglilingkod sumusunod sa Kanya, unti-unti binabago niya tayo mga kapatid. Para sa sino man na mananampalataya, mararamdaman mo yun kapatid. Kung magpapatuloy kang maglingkod sa Panginoon, sumunod sa Kanyang kalooban, makikita mo yun, unti-unti Kanyang binabago. No? Ako po ang isang confession ko,
ano ako dati, yung bibig ko ay walang tigil, no? Masabi, parang ganoon. Pero purihin ng Panginoon, no? Tinuturuan niya tayo na limitahan yung mga bagay na sasabihin natin. 'Di ba? Kaya sa mga nagdaang parte ng buhay ko, marami akong mga tao na nasaktan emotionally dahil sa dila ko na to, dahil sa kung ano-anong pinagsasabi ko. Pero purihin ng Panginoon, unti-unti niya tayong binabago, kapatid. Yun po ang nangyayari sa patuloy na naglilingkod sa Diyos. Kaya pag sinabing Christian, Christ po yun, si Jesus. Si Jesus ang nire-represent natin. Kapag nakita ng mga tao na may something sa atin, yun na po yung iisipin nila tungkol kay Jesus. Di ba? Kaya, once na tayo ay naglingkod sa Panginoon, mga kapatid, tuloy-tuloy na po yan. Manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran ninyo siya ng buong puso, at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Huwag na huwag tayong makakalimot. Lagi tayong magbalik tanaw sa lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Merong experience ako nung grade 5 ako. Grade 6 na po ako noon, ng pagdating ng pasukan. Nagbakasyon po ako sa Zambales dahil doon naka-assign yung lola ko na pastora, no. And then nung pauwi dito na kami, dito sa Dinlupian, no, sa Luwaan. Ang nangyari noon, anong nangyari? Yung nanay ko at dalawang kapatid nandun sa kabilang side ng highway. Sa sobrang excited ko, no? Sa sobrang excitement na nararamdaman ko na nakita ko sila ulit. Ilan na yun? 4 lanes na yun yung sa highway nun. Hindi na ako lumingon sa kanan o kaliwa, and tuloy-tuloy lang akong naglakad. Take note, mga kapatid, grade 5 pa lang po ako nun, ha. At alam niyo po, nung panahon na yun, nakasombrero po ako nun. And then all of a sudden, merong van na puti at kinidnap ako. Hindi. Ang nangyari, may van na puti na bigla humaharurot, dumaan sa harapan ko, mga kapatid. At alam niyo ang pinakamalupit ton, nakita ng mga tao na yung sombrero daw na suot ko, umikot. Parang umikot. Umikot, mga kapatid. Ibig sabihin, umikot sa sobrang bilis. Nung van na dumaan, yung hangin, yung pressure, yung air pressure, everything, the force, everything, umikot yung sombrero. So, isipin niyo po, paano kung nahagip ako nun? Di ba? Paano kung nahagip ako nun? Paano kung nasagasaan ako nung araw na yun? At literal na nawala sa mundo nung araw na yun, mga kapatid. Aabot pa kaya ako sa araw na to? At madami pa sa buhay natin, mga kapatid. Napakarami ng mga ganyang kwento na niligtas tayo ng Diyos, mga kapatid. Dahil alam niya na marami pa siyang gagawin sa buhay natin, mga kapatid. Marami pa siyang gagawin sa buhay natin. Hallelujah. At panghawaan natin yun. Lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Marahil yung iba sa atin naka-experience na ng magkaroon ng malubhang karamdaman and pinagaling ng ating Panginoon. O siguro sabihin na natin, magaling yung doktor. Effective yung gamot. Sige, sabihin na natin. Pero saan ba nanggaling yung doktor? Saan ba nanggaling yung gamot? Di ba? Sa ating Panginoon din. At kaya nga tayo nagpe-pray. We pray for one another. Dahil mas marami ang nananalangin para sa isang tao, mas naikinig ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga meron tayong mga kapatiran sa ating mga simbahan, mga kapatid. Hallelujah. At sa huli nating verse, ngunit kung mananatili kayo sa inyong kasamaan, malilipol kayong lahat, pati ang inyong hari. Hindi na po kailangang ipaliwanag yun, mga kapatid, no? Kung magpapatuloy tayo sa ating mga kasalanan, mga kapatid, malilipol tayo. Kaya ngayon, marami sa atin ang nag-iisip na etong pandemya ngayon ay paraan ng Diyos para gisingin tayong lahat na kailangan nating magpakumbaba sa Kanya. Dahil kung magpapatuloy tayo sa ating pagkaasala, patuloy tayong lalayo sa Diyos, patuloy tayong tatalikod sa Kanya, yun na. Malilipol ang ating lahi, mga kapatid. At huwag nating hahangarin yung ganun. Ang hangad natin lagi ay makapiling yung Diyos. Ang hangad natin lagi ay sumunod sa Kanyang kalooban, mga kapatid. Sapagkat wala nang mas sasarap pa sa pakiramdam na ang ating buhay ay ginagamit natin, no? Tayo ay nagpapagamit sa Diyos. Itong buhay natin na to, ini-spend natin araw-araw sa paglilingkod sa ating Diyos. Hallelujah. So, magandang gabi po muli sa ating mga kapatid. Sa lahat ng nandito,
mga nag-spend ng panahon para pag-aralan ng salita ng Diyos. Sama-sama po tayo dito. Hallelujah. Yan, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na, Aldrich? Oh, yan, enrolled ka na siguro. Oh, enrolled ka na niyan. Mapasok ka na niyan. Yan, si Aldrich, yan. Praise God. Amen, no? Huwag kang lalayo, kapatid, no? Huwag kang lalayo sa Diyos. Minsan, sa punto ng buhay natin, naisip natin, sobrang bigat na yata ng kasalanan ko. Lagi akong nagbibisyo, lagi akong nagmumura, lagi akong nagchichismis, lahat ng mga bagay na pwede nating maisip. Tapos, naisip natin, hindi na yata ako karapat-dapat sa Lord. Kapatid, kahit na gaano kalaki ating pagkakasala, huwag tayong lalayo sa Kanya. Sapagkat hindi pa tapos yung Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Hindi pa tapos yung Diyos, no? Sa buhay natin. Minsan naiisip natin parang, ano ba tong mga nangyayari? Hindi yata pabor sa akin to. Madalas yun nararamdaman natin, di ba? Hindi yata pabor sa akin to, ah. Pero kapatid, tandaan mo, huwag kang lalayo dahil hindi pa tapos yung Diyos sa buhay mo. Marami pa siyang gagawing pinagpala at magagandang bagay sa buhay mo. At malay mo, kasama yung magandang bahay, di ba? At meron naman tayong bahay na naghihintay doon sa banal na lungsod, doon sa langit. Hallelujah. Kaya maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Grabe, we're so fired up ngayong gabi para i-preach ang kanyang salita. At mga kapatid, kung nais nyo pong i-share itong live natin para po mapanood ng inyong mga kasama sa bahay, ng inyong pamilya, ng mga kaibigan, mga kapatid, okay na okay po yan, no? And huwag kayong mag-alala, hindi rin naman ako nagpaparami ng views dito para ma-monetize o kung ganun. Sapat na magampanan natin yung kalooban ng Diyos, na matupad natin yung tungkulin natin ng paglilingkod sa Kanya habang tayo nabubuhay, dahil hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito, mga kapatid. Kaya siguruhin na natin na habang tayo nabubuhay, ginamit natin yung buhay natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag matakot, huwag kang lalayo, huwag tatalikod sa Panginoon, at patuloy natin siyang paglingkuran ng may buong katapatan. Hallelujah. Kaya sa mga kasama po natin ngayon, tayo manalangin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong kabutihan, Panginoon. Maraming salamat sa panibago niyong pahayag sa amin ngayon, Panginoon. Tunay nga na kung kami nagkaasala gano'n man kalaki, Panginoon, na hindi namin kailangan lumayo sa inyo, Panginoon, sapagkat alam namin na meron pa kayong dakilang plano para sa aming buhay, Panginoon. Lahat ng ito ay inyong paraan, Panginoon, upang mas makilala namin kayo sa aming mga kanya-kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Patuloy namin pinapanalangin ang aming bansa, Panginoon, ang kasalukuyan naming kalagayan, Panginoon, na patuloy pa rin dumaranas ng mga epekto ng lumalaganap na sakit ngayon, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong ingatan ang bawat Pilipino, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami bawat isa sa amin na magpakumbaba sa inyong harapan, Lord, na ikaw lamang ang aming sasambahin na pupurihan sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan niyo kami na talikuran ang mga sarili naming Diyos-Diyosan, Panginoon, bagkus ay ikaw ang hirangin namin na hari ng aming mga buhay. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Amin din pinapanalangin, Panginoon, lahat ng aming mga kapatid na may karamdaman sa gabing ito, mula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang mga talampaan, Panginoon. We rebuke lahat ng gawa ng kaaway sa kanilang buhay, Panginoon, and we pray, Panginoon, na kayo mismo ang magbigay ng complete healing, recovery, sense of relief na kailangan nila, Panginoon, Lord, upang patuloy silang makapaglingkod sa inyo, Panginoon, ng walang anumang hadlang. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. I pray din lahat ng mga tao na nag-aalala, nababalisa, nag-aalinlangan, lahat ng mga tao na nalulungkot, nagugulumihanan sa kanilang mga sitwasyon sa buhay ngayon, lahat ng mga tao na natatakot, Panginoon, Lord, alam namin na kayo ay kasama namin palagi, hindi nyo kami iiwan, ipababayaan man, hindi kayo nagbabago, Panginoon. Lord, tulungan nyo po aming maalala at maramdaman ito sa lahat ng sandali ng aming buhay, Panginoon, na kayo ang Diyos na buhay, kayo ang Diyos na makapangyarihan, at walang sino mang makakahigit sa inyo, walang makakapantay sa inyo. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, kalakasan, kagalaan na aming kailangan, karunungan sa araw-araw, Panginoon. And I pray, Panginoon, na patuloy ang gawain nito, Panginoon, ay patuloy niyong pagpalain, Panginoon, lahat ng mga nakakasama namin sa gawain gabi-gabi, Panginoon, ay patuloy niyong pagpalain, Panginoon, at tunay nga na patuloy kayo mag-reveal sa kanilang mga buhay, Panginoon, at patuloy niyong ipahayag sa amin ang inyong mga salita sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. And also, I pray, Panginoon, na sa gabing ito ay bigyan nyo ng kalaasan, bigyan nyo ng kapanatagan, kapayapaan ng isip, Panginoon, ng bawat isa, upang kami makapagpahinga, Panginoon, ng mahimbing sa buong magdamag, Panginoon, lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng mga
sakit karamdaman, Panginoon. Ilayo nyo kami sa anumang kapahamaan sa buong magdamag, Panginoon, upang bukas ay sama-sama naming saluhin, Panginoon, muli ang mga pagpapala nagmumula sa inyo at patuloy namin magampanan ng aming mga tungkulin, ng aming mga purpose sa bawat isa, Panginoon, lalo't higit sa paglilingkod sa inyo. Hallelujah. Maraming salamat at sa inyo namin binabalik lahat ng pinakamataas na papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin. Tayo po ay umawit na isang awitin. Ito po ay composition ko. Ang title po nito ay Hangad. No? Hangad. Pinili mong magdanas ng dusa para sa hamak na katulad ko. Inibig mo sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang ko. Sinabi mong ako'y iyong anak at makapiling ka ang aking hangad. Wala nang maihahambing sa wagas na pag-ibig mo, tagapagligtas ng buhay ko. Ang puso ko'y nananabik sa iyong pagbabalik, so walang hanggan, ikaw ay papupurihan ko. Magdanas ng dusa para sa hamak na katulad ko. Inibig mo sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang ko. Sinabi mong ako'y iyong anak at makapiling ka ang aking hangad. Wala nang maihahambing sa wagas na pag-ibig mo, tagapagligtas ng buhay ko. Ang puso ko'y nananabik sa iyong pagbabalik, so walang hanggan, ikaw ay papupurihan. Wala nang maihahambing sa wagas na pag-ibig mo, tagapagligtas ng buhay ko. Ang puso ko'y nananabik sa iyong pagbabalik, so walang hanggan, ikaw ay papupurihan ko. Hallelujah. Yan po, dapat ang hangad natin, mga kapatid, no? Kailangan manabik tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Wala nang maakahigit, walang maihahambing sa wagas na pag-ibig niya sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa gabi pong ito, maraming salamat sa lahat ng mga nakasama natin sa gabing ito. Hayaan nyo pong i-shoutout ko kayo. Ayan, marami-rami tayong mga nakasama sa gabing ito. Ayan, good evening. Shoutout sa iyo, Jeremiah Art Luis Aguinaldo. Shoutout din kay Cheska Santiago et Chavez. Shoutout din sa iyo, Paulo Carillo. Shoutout kay Ivan C. Borda. Shoutout kay Jelly Angeles Casalme. Shoutout kay Reuben Cruz. Shoutout sa kapatid ko, Karil.
Karil. Shout out kay Joselito A. Torres. Shout out kay Cristel Joy Caro, kapatid ko rin. Joy. Shout out kay Pastora Suzette Pagyo. Shout out kay Aldrich JM Lunar Castañeda. Full name, no? Yan, and yan. Shout out po sa inyong lahat. I declare blessings sa buhay nyo po. Ang blessings, nandyan lang po yan sa paligid, mga kapatid. Pero para sa mga naglilingkod sa Panginoon, mga nagmamahal, umiibig sa ating Diyos, mas malapit po tayo sa mga blessings, mga kapatid. Tandaan nyo po yan. At sa gabi pong ito, purihin ang Panginoon sa tagumpay ng ating gawain. At tunay nga na kapatid, kung ikaw ay nailapit na sa Panginoon, huwag ka nang lalayo. Huwag mong subukan, huwag mong subukan. Huwag mong subukang lumayo, kapatid. No? Sapagkat nasa kamay ng Diyos yung buhay natin, kaya huwag na tayong magpumiglas pa, kapatid. Hallelujah. Kaya sa gabi pong ito, ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at sa bawat isang nakasama natin. At muli, magkita-kita tayo bukas sa episode number 23. Hallelujah, episode 23 na tayo ng Sir Lopet Confessions, Preaching the Word, Reaching the World. At abangan po natin ano pong mensahe bukas. Kaya mga kapatid, sa gabi pong ito, this is Servant Lopet na nagsasabi na ingat nasan ka man, God bless you, and goodbye. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God.